Good morning guys! Welcome again sa konting kulitan at mas maraming kaalaman dito sa Scoot Monkey. We have a 2020 or 2021 na GTS 300. Kwento ng client, dinala sa akin to naka-hauler. And then, tumirik daw siya somewhere in Batangas. So, luckily, nakakuha siya doon ng Lalamove na padala niya kagad dito yung motor. Ngayon, problema daw niya, akala niya nung una, diskargadong baterya kasi ayaw umi-start nung Vespa niya. So, tinry nila i-jumper, tinry nila i-series, wala pa rin. So, meron siyang power sa gauge, meron siyang power sa lahat. The problem is hindi tumutuloy. So, ang signo, so telltales niya ay diskargadong baterya. So, upon checking sa lahat ng ating tinignan dito sa components ng kanyang Vespa, nakita natin kasi ito very very common ko na nakikita to sa mga Vespa na ginagawa ko, especially sa electrical components. Ngayon, napapansin ko yan, every time nagkakabit ng aux light, busina o whatsoever na accessories, ang nangyayari lagi, tinatap directly doon sa wire na connected dito sa main fuse natin ng ating Vespa. Ito yon. So, kung makikita nyo, may fa-flash akong picture dyan kung paano kinabit nung una. Etong dalawang wire na to, ito ay nakakabit dito sa main line. Na dire-diretso going to doon sa ating aux light na nakalagay dito na nakatawid sa mga relays. So, sa akin kasi, to be honest, ito kasi very old school ang approach na nito. Ginagamit to dati, sa mga halogen na fog lamps, mga ganyan. Pero kasi ngayon, nowadays kasi, ang mga components ng mga Vespa or any other sasakyan, medyo modern na. So, hindi na kailangan ng ganito kasi may mga lumabas naman tayo ng mga aux lights na at saka mga ilaw na readily available na meron ng ganito, may ballast na. So, compare this one, this is very old school, ito kasi may ballast na. Now, the difference between the two. Ang mga bago ngayon, ang operating volts nito ay 9 volts to 24 volts. So, very wide range na ang voltahe niya ng power source. So, saksak mo siya sa 9 volts, gagana. Saksak mo siya sa 10, 11, 12 volts, gagana. Sa Vespa natin, 12 volts to. Ang tumatakbong kuryente dyan, 12 volts. Now, didepende na lang tayo sa amperage, kung gaano kalaking amperage ang capacity ng ilaw na ilalagay natin. Now, tulad nito, itong aux lights na ginagamit natin, yun naman na nakalagay na dito, ayan, 12 volts, ang supply 9 to 24 volts. So, ibig sabihin, gagana siya kahit mababa ang voltahe mo. Like, for example, 10, 11 volts, gagana siya. Kasi, this one acts like, parang sa sound system, parang amplifier to. So, pag pumasok kuryente 9 volts, ilalabas niya pa rin 12 volts sa mga ilaw mo. So, gagana yan. So, ganun na ngayon ang mga aux lights na ginagamit natin. Ngayon kasi iba, pinipilit ilagay yung medyo mas matataas na amperage ng aux light, mas mataas ang wattage. Yes, oo, gagana. Ito kasi laging problema eh. Gagana yan, pero for a time. Kasi lahat naman yan tumatakbo dyan 12 volts eh. Lahat ng tumatakbo dito is 12 volts. Now ngayon, nakikita mo sa wiring harness natin, iba-iba ang sizes ng mga wires. So ibig sabihin yan, dumidepende yan sa amperage or kung ano yung load capacity na kaya ng ating electrical component. Hindi kasi pwedeng napakalakas ng wattage ng ilaw mo, ng aux lights mo, and then ilalagay mo sa may hinang power source. Like for example, sa 5 amperes mo ilalagay. Gagana yan, oo. Pero for a time kasi mag-overload to, iinit ang wire, masisira ang component, it's either susunugin niya yan or puputulin niya ang fuse. So alin man dun sa dalawa ang mangyayari. Now in this case, sa nangyari dito sa Vespa na to, ang nangyari sa kanya, overload ang pasok ng kuryente from doon sa aux lights niya, malakas masyado ang buga ng wattage, tapos ang kuha ng power source niya ay dun sa mahina na power source. Anong nangyari? Gumagana, city riding, wala doon siyang problema, nagagamit niya, oo. Kasi city riding on-off naman ang ating Vespa eh. Punta tayo sa destination, patay. Not unlike pagbabiyahe ka ng malayo at naka-on lagi yan, iinit yan up to a certain point na mapupundi siya or mapuputol na ang fuse.
So, ganun na nangyayari sa iba. Sabihin lang, matagal naman gumagana na yung oxidize namin. Pero once na nag-long ride at nakaramdam yung ating wiring harness ng init or what, susunugin niya eh. So, at a certain point, tulad nito, sa mainline siya naglagay, titirik talaga ang Vespa. Ganun talaga mangyayari kasi sisirain niya yung linya eh. So yan lagi napapansin ko na to kasi lagi sa every time na lang na may ginagawa kong electrical component sa Vespa, nakikita ko laging overload. Kung hindi aux light, busina ang nakakabit doon. And madalas, ang nakikita ko, diretso. Wala man lang anything na fuse block na ganito na ginagamit namin para dumating sa punto na sumobrang init ang linya at hindi niya kakayanin, puputukin niya muna ang fuse. This is the safest way na dapat mong ginagawa pagka nagkakabit tayo ng anything na electrical component o electrical na accessory sa ating Vespa. Lagi dapat tayo may fuse block. Kasi eto, pag naglagay tayo ng fuse dito, much better kung mababa lang ang amperage na ilagay mo. Para kung hindi man kayanin ng wires o hindi man kayanin ng electrical component mo, fuse muna puputok, wala na siya idadamay. So, ganun dapat. So, ito very, very old school approach na to. Ito, hindi ko na nare-recommend to. Usually, pagka ginto nakikita ko at nakikita ko masyadong malakas ang wattage ng ilaw ng client, sinasuggest ko na palitan na lang yung buong system. So, like for example, this one, ito kaya tumirik, wala. Sinira niya lahat ng fuse dito. And then, yung electrical component niya, yun nga, na-compromise ng dahil doon. And then, ang isa pang gusto kong mangyari sana dito is lalagyan ko lahat ng fuse block. Even kasi yung busina nakakabit dito before, ganun din tawid-tawid ang wire. So, hindi ko talaga nire-recommend yun. Much better yan. Tignan nyo muna yung proper na amperage, proper na wattage, kung tama at kaya nung electrical component natin sa Vespa, tsaka natin yun ang ilagay. Pero make sure lagi tayo meron nito, fuse block sa any type of electrical component na ilalagay natin para lang sure. So, ganon. So, gagawin natin ngayon to. Later on, papakita ko sa inyo kung mapapaandar na natin to once na naiayos ko lahat ng electrical component niya. And then, ibabalik ko lang sa original to. Plus, maglalagay nga ako ng mga, it's either ganito or fuse plug. Ang fuse plug naman is yung kinakabit naman dito at may kapatong yun na isa pang fuse para doon sa linya ng ating mga ilaw. Ilaw or busina is the same thing. Ganun ang Basta any electrical component, kailangan meron tayong fuse block. So, pakita ko sa inyo later on kung paano at kung mapapaandar natin to. Okay. Naialis na natin yung mga compromised na electrical component dito. Naiayos na rin natin yung linya from dun sa busina niya. And then eto, apparently yung client natin, ang sabi sa akin, boss, pakitanggal na lang muna yung aux light. Hindi muna ako maglalagay para just to be sure. Kasi nga, medyo parang na-trauma yata siya dito sa ilaw na nilagay. So, yan kasi naging cause ng problema. So, hindi muna natin siya lalagyan. Ang ginawa ko, inayos ko muna tong pinagtapan ng kuryente na galing dito. And then, minake sure ko lang na walang grounded na wire. So, check natin kung aandar. Running na siya, guys. Okay na. So, check natin kung may busina. Okay na rin. So, ito, natapos na natin ang problema na itong Vespa. Assembly na natin to. Afterwards, tsaka ako na-release sa client. So, thank you for watching, guys. Again, pag may mga tanong, question, or any suggestions, pwede kayo mag-comment or mag-PM kayo sa akin kung meron kayong mga gustong malaman at gustong matutunan dito tungkol sa Vespa. So, thank you for watching, guys. See you again on our next video.